Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Tayo po ay nasa Iparas kay Paras at isa na namang matinding episode ngayong araw na ito. Ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro at ang ating secretary. Magandang hapon, paring Ado, the killer of the former secretary of from there sa Intramuros. Magandang hapon po mga kababayan. Ito na po tayo muli sa Iparas kay Paras. At this is really a laughing day today. Of course, the laughter started yesterday and has continued. And God knows when it will end because talagang nakakatawa ang ginagawa ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, ipakita muna natin kung saan nanggagaling itong mga tinatawag nating pambubudol uli ni Marcos. Ipakita muna natin ito itong isang video na inaakusahan siya muli ni President Duterte na talagang gumagamit ng droga. Pinatunayan ni Duterte na yung mga papeles na pinakita ni Maharlika, yung report ng PDEA ay may katotohanan. Ito po mga kababayan. Ako, mayor pa ko, kay dool magigukos military, na yung mga military nga na-assign sa PDEA, ipakita gyud naagyod katong nigawa sa mga dokumento. Ako'y unang nakikita adto nga sibilyan. Mayor Malangko, senador ko to. Tong na presidente ko, mo gyapon gipakita ko nila. Nako, trabaho lang. Muna tong ilang gipanuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDEA, mag-raid unta ngadto sa unit, sa condo unit ni Soriano, Maricel. Dito man sila pulburon. Bawa man mo ng tao kay naangari opisyal nga usahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo ko ng baba kayo. Muna. Kung dili, kung nakabantay mo nga rin, magsigig to ang sip-on. Bawa ni mo nga cocaine, ngay, sige mo nag-agas. Sige, sige, kumito na lang. For demonstration only. Dili ko bangag ha. For demonstration. Tumatawa na tayo. Pero itong nangyari ay mas lalong nakakatawa. Tingnan mo itong isang vlogger na ordinary lang na tao, katulad ng karamihang mga ordinary na tao ngayon ay pinagtatawanan ang Pangulo ng bansang Pilipino. Ito, tingnan natin itong nangyari. Mga kababayan, yung mga hindi pa nakaalam, mayroong isang van na puno ng shabu. Hinuli sa isang checkpoint. Tapos, bigla na lang pumunta na si Marcos doon at may binabasa na pinag-aralan or mini-memorize na script. Ito po yung written na script. Sino kaya ang production staff nito or sino kayang producer nitong bagong isa pinikula na paghuli ng
ng ikangay shabu. At naging biggest, naging smallest na ngayon. dahil mali yung script. O ito, pakinggan muna natin si Mr. McCoy Jr. Nakakatawa ka, McCoy. Ha? O, pero sige lang kasi dati ka naman talagang nakakatawa. Wala naman talagang matino sa mga sinasabi mo, lalo pang dinagdagan mo ngayon ito. Andito tayong lahat dahil merong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation at nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, I'll just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, iniimbentaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan all together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan pa. Alright, okay. Any questions? Nakakawalang respeto. Dahil unang-una, mga kababayan, kwentong kutsero Paano naman na nahuli? Wala man lang casing, wala man lang intelligence. By accident lang mahuhuli mo ang isang tapos dinadaan sa isang checkpoint, worth allegedly 13 billion ng shabu. Isang tao lang yung nakasakay sa van. Parang ikaw parang ikaw matagal ka na sa media, matagal ka na sa pag-aanalisar ng mga krimen. Ito ba, anong tingin mo dito sa mga buladas nitong presidente ng Pilipinas? Ang pagkakilatis ko rito ay parang desperate ang ating Pangulo na makarecover dun sa bulusok niyang 14%. Pababa sa 33% na trust rating. Ang baba na kasi, no? Gusto niya makabawi. Gusto makabawi.
ay gumagawa ng sarsuela, gumagawa ng kwento, no? Kasi ang hindi hindi stable yung walang construction ng facts. Hindi hindi consistent, no? May mga agam-agam. No? At saka doon sa mga sinasabi niyang opening statement niya is contradicting. Unang-una, sinasabi niya, ini-insist niya galing sa labas. O kung galing sa labas, how did he end with that kind of conclusion? Kung galing sa labas, hindi iniimbestigahan pa nga, sabi niya ng mga pulis. Kinukonclude mo na galing sa labas. Kung galing sa labas, Mr. Marcos, dapat tulad nung nangyari sa panahon ni Duterte, nilagay doon sa yung timbangan, yung galing sa panahon ni Paldon at later on panahon ni Sid La Peña, nahuli. Galing ang customs na nakahuli. Ito. So, ibig sabihin, yung customs mo napakabulok. Lumusot sa customs. Lumusot sa customs kasi sabi mo galing sa labas Tsaka biggest shipment. Biggest shipment Paano nagkalusot yan? Ilang container vans yan? Kung galing sa labas. So, talagang hindi marunong gumawa ng script yung script writer mo. Pangalawa, dito pa lang sa pagdala pa lang nung shabu. Ibistado na. How can a driver who is capable, hindi naman desperado, pero tumanggap ng Magkano? 6,000 pesos. Wow! Ang bayad. Bilyon ang kargamento. 6,000 lang ang binayad. Hindi Tsaka bakit nag-iisa yan? Bakit walang security? Walang Sabi nga ng mga karamihan, kung talagang malaking haul ng shabu yan, worth 13 billion. Mga kababayan, can you imagine how much is 13 billion? Tapos pinaubaya lang ng may-ari ng sindikato, may-ari ng shabu, na ipaubaya lang doon sa isang, hindi man criminal. US Army pa. Parang matino pa, pa-English pa. Pwede bang maging driver yung ganong tao? At in reality, papayag ba yan na kumikita ka sa mga sa day-to-day activities mo, tapos papayag ka lang na malustay sa presohan dahil you are bringing in a car. It's very far from reality. Hindi man lang nagtanong kung anong kargamento na dala niya doon sa van. Paring Ado. Tingnan mo, Mr. Marcos, ginagawa ka ngayon na pulutan ng buong sambayan ng Pilipino. Tingnan mo lang itong isang vlogger. Pakita natin. Pinagtatawanan ka. Kung napahiya kahapon si Dayunyor dahil inunan niya ang yabang niya, ngayon, mapapahiya na naman siya. Diba? Sa report nila, tumitimbang ng 1.8 tons ang pulboro na nasabat di umano. At nagkakahalaga naman ng 13.3 billion pesos. Wag na po nating pansinin yung presyo. Dito na lang po tayo sa timbang. At kahapon din, mga kababayan, dahil siguro napahiya sila, pinuna natin, napakaraming vlogger ang pumuna sa kanila, pinagtawanan sila ng taong bayan. Nakasinungalingan yan. Paano magkakasya sa isang van lamang ang 1.8 tons
Nahiya sila, di ba? Kinahapunan, sa araw ng kahapon, mga ka-PL, binago nila ang timbang. Di ba? Ang unang report nila, 1.8 tons. Aba, binabaan. Ginawa ho nilang 1.4 na lang. Pero, kaduda-duda pa rin po, mga ka-PL. Bakit? Pagkumparahin po natin, etong nasabat sa panahon ni Tatay Digong, bago siya bumaba, at etong nasabat kuno sa administrasyong Marcos, na ipinagmalaki niya pa nga ito, yung pinakamalaki. Ang galing-galing namin. Bugok. Kumakate ulo ko rito. Ano ba naman? Ay, Mr. Marcos, ang baba na nga ng rating mo, gagawa ka pa ng script, gagawa ka pa ng production, nagpabalang-balang. Hindi mo man lang piniperfect ha? Piniperfect mo sana kung if this is a cover-up or if this is something that is intended to improve your image, dapat ginawa mo naman sanang perfecto. Walang makapagtanong, pati yung mga bata sa kalye, pinagtatawanan ka pakita nga natin yung news report. Bahagyang nabawasan ng timbang ng mga iligal na droga na nakumpiska ng mga otoridad sa pinakamalaking anti-drug operation sa bansa o Batangas noong Lunes ng umaga. Ayon sa PNP Calabarzon, mula sa 1.8 tonelada ay ibinaba sa 1.4 tonelada ang mga shabu na nasabat sa checkpoint sa bayan ng Alitagtag. Bumaba rin daw sa 9.6 billion piso ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska mula sa unang napaulat na 13.2 billion pesos. Mayroon pa nagsabi, yung van daw na particular van na ginamit, ang capacity lang pala nun is 1.1 tons lang ang capacity. So, doon pa lang, paltos na ang news, paltos na yung report ni Marcos. Paring ano. So, ulitin natin ito. Yung 1.8 naging 1.4 tons at yung 13 billion naging 9 billion na lang. Kinahapunan. Wala pa isang araw. Pero mayroon nagsasabi naman iba, baka yung mga drug user dyan ng mga gobyerno, isa na dyan, yung tinatawag nilang bangag, baka yun ang nagbawas at pinatago na yung sabi niya, high class quality. High class daw high quality baka na... Alam mo ba kung alin ang high at saka low quality? Well, hindi ako expert. Baka yung... Hindi ko rin alam yung bangag, alam niya yan kung ano. At saka, sabi niya, dapat hinuhuli. Bakit hindi niya hinuhuli yung isang katabi niya dyan na mukhang drug user? Ganun. Ganun sa tabi niya. Obvious na, ano bang tawag niyan? Yung drug jaw? Jaw. J-A-W. Drug jaw. Involuntary, ano ba? Movement. Obvious na yung isang kasama niya drug user ay siya open times pinupuna na yan mga kababayan. Ito ini-interview yung police, ayaw niyang pasagutin ng kung anong mga katotohanan. Binabawalan niya na magsalita. Ito, pakinggan natin. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened.
tinuturuan pa kung anong sasabihin. Hindi daw makapagsabi tungkol sa operational detail. Yun lang nga ang nakahuli. Ha? Ha? Tigil ka na. Huwag ka na magsalta. Huwag niyong tanongin, ha? Kasi niluluto pa namin yung mga detalya. Baka wala alam ito sa pagluto namin. Ito lang ang alam lang nito, yung katotohanan na nahuli niya sa checkpoint. Pero yung dagdag na script, ginagawa pa namin hanggang ngayon. Hindi pa namin dagdag yung script. That's exactly the biggest joke. Hindi yan biggest howl. It is the biggest joke in the history of this country because this president is so desperate to do a cover-up in the quest to divert attention of documents being discovered na siya ay user of the statements of former president, of many bloggers that he is using drugs and that ang bansa natin ay bagsak na bagsak sa panggobyerno. Yung 20 pesos na pinapromise niya, 60, 70 pesos pa. Bigas. Ang bigas. Ang mga bilihin. So, he's really desperate for something na mukhang naubusan na ng narrative, Secretary. Wala na narrative. So, gagawa siya ngayon na, tama yung drug war namin. Walang mamamatay, paano nga naman walang mamamatay? Paano nga naman may mamamatay? May patutsada pa kay Duterte sa drug war. Pinapatutsadahan pa si Duterte na wala daw namatay. Bakit nga naman may mamatay? Unang-una, scripted naman yung gawa lang yun naman ito. Wala talaga mamamatay dyan dahil sabi ng direktor, walang mamamatay. Walang mamamatay. Direktor ang pumapatay sa sine. Sining. Tapos, paano naman manglaban? Isang tao. Isang tao lang. Checkpoint pa. So, Mr. Marcos, nakakaya ka naman, Paring Makoy. Nakakaya ka naman. Paano naman manglaban? Paano naman magkaroon ng injury or violence? Bakit lalaban yun? 6,000 lang ang stake niya. Tapos babayaran mo lang ng 6,000. Baka pagka nahuli yun, matay ka sa 6,000. tatakbo lang yun. Hindi manglalaban yun. Ay, nako. Pero palagay ko, Secretary, hindi makukulong yung tao. Ay, hindi. Hindi makukulong part ng wala namang ikukulong diyan kasi script ito pakinggan natin kung talaboso to. Sino itong driver na ito tingnan mo na lang itong mga vloggers na discover nila kagad kung sino itong kinuha nilang artista. Sobra namang mababa kayo magbayad ng artista, 6,000 pesos lang. Pakita nga natin. Tila mas kontrobersyal ang driver ng nasabing van nang mapag-alaman ni SAS na ito pala ay dating US Army. Kilala rin bilang fitness coach ng ilang mga A-lister celebrity at na-impluwensyang kaibigan ng ilang mga kilalang kongresista. Sa kanyang full Facebook post, ibinulgar ni SAS Rogando Sasot na tila planado raw talaga ang nasabing entrapment sa Batangas City kung saan nahuli si Ala John bilang driver ng nasabing van na di umano'y may bayad raw na 6,000 piso. Pagtataka ng maraming netizen, bukod sa paano raw nagkasya sa nasabing van ang mahigit sa 2 toneladang shabu na nasamsam sa Batangas, paano ang US Army at di umano'y pensyonadong tao mula sa Amerika ay kakagat sa 6,000 bayad bilang driver. Kilala rin daw si Ala John Michael Zarate bilang malalapit na kaibigan ng ilang mga sikat na politician at A-lister celebrity. Tulad nga raw ni Robbie Domingo na noong pang 2016 ay kakilala na si Ala John at matalik na rin kaibigan. Ayon sa kanyang full Facebook post, "This is Ajalon Michael Zarate, the driver of the van. I did some background check and Ajalon or Ajalon is a US Army Health Fitness Liaison certified fitness instructor. Yup, that is the person, a US Army soldier,
turned CrossFit trainer. How exactly an ex-US Army turned CrossFit trainer become the driver of a van containing 13 billion worth of shabu? Ayon pa kay SAS, tila mukhang malapit rin daw sa mga kongresista o politiko si Ajalon dahil nakita na to minsan na kasama ang asawa ng TV actress na si Aramina na si Dave Almarines, isang multi-millionaire businessman. Narito pa ang revelasyon ng maraming netizen kung saan ikinagulat ang tunay na pagkakakilanlan ng driver ng nasabing shabu na nakamkam sa Batangas City worth 13 billion pesos. Kayo na lang ang maghusga. Pero para sa amin at para sa mga ordinaryong tao ay talagang gawa-gawa lang ito ng ating Pangulo para ma-cover up yung kanyang kakulangan sa ating bansa. At maybe ito ay diversionary dahil hinahamon siya ni Vic Rodriguez, yung kanyang best friend at kanyang katulong para manalo siya, na magpakuha ng drug test. Kasi si Vic Rodriguez mismo hindi naniniwala yung drug test na binigay ni Marcos na pinadeliver kay Vic Rodriguez doon sa COMELEC at saka sa mga ibang ahensya ay makatotohanan. Ha? So, kasi kung alam ni Vic at kasama siya na talagang tunay na drug test yun, why would he be calling out on Marcos to have a drug test? So, ultimo si Vic ay siya ngayon ang numero unong humahamon sa kanyang kaibigan na si Marcos na pare, kung ang mga pulis, ang mga military nagpapadrug test ikaw pa, na ikaw ang pinaka number 1 na opisyal ng bansa. Pakita mo sa taong bayan na hindi ka kaduda-duda. Pero anong sinasabi ni Marcos? He just laugh at it. I will not dignify. That is his usual. Nung inano siya ni Duterte, I will not dignify that. Hindi ka makakaahon dyan sa walang closure. Reasoning. There will be no closure. Walang closure. At tayo, naniniwala tayo sana na siya lang isa-isang presidente at we wanted him to succeed sana. Pero kung ganun naman ang asta mo, paano naman tayo magtitiwala sa ating pinakaunang government official ng bansa? Anong masasabi mo, paring Ado, to close this topic? Well, yun nga, yung the fact na unbelievable na isang van ang gagamitin for a big haul like that. At saka kung babayaran mo lang ako na 6,000 para mag-deliver niyan, hindi mo na makikita yung van mo, Jing. Very unrealistic, mga kababayan. Kung nanonood kayo Goodbye, Jing. very unrealistic. Tayo naman, we are privy to mga documentary, even sa mga movies, kay El Chapo, kay Pablo Escobar. They have to hire experts, mga eroplano, tinatago sa ilalim ng sapatos, ilalim ng kung ano-ano. Ito, nakabulat-lat lang. Sino bang gago na drug lord na gumagawa dyan? Kundi isang drug user na pinahamon na yun. Baka yung may-ari ng drug na yan, yung isang tao na hinahamon ngayon na magpa-drug test. Baka siya yung ang theory ko dyan, may pakulo. Siya na mismo nagsabi, malaki raw ang hall nila malaki na raw. At this is only one of it. Baka doon ang galing yun sa hardware, sa warehouse hardware. Pero sabi ni Maharlika, yung vlogger na Maharlika, hindi naman contradiction sa sinasabi ni Marcos na high-end or high quality. Ito daw nangingitim na at nag-yellowish.
Mukhang matagal na imbak. Baka daw pang propaganda na lang yan. Imbak lang yan dyan sa ano. Baka galing kay Mayo yan. We don't know because it's a scripted. But anyway, ang gusto ko makita, every time makakakuha sila ng ganyan, after documentation, sunugin. Hindi, ano. Pero ito yung nakakatawa talaga. Warehouse nila. Tatawanan lahat ng nakakita nito. This is the most ridiculous funny thing about this. Wala man lang official from PIDEA. Wala man lang official from PIDEG. Wala man lang official or agents ng PNP na nakasubaybay. At saka the way they were imagine that much howl can only be caught by accident dahil dumaan sa checkpoint. Sinong gagaw na may dala-dala kang shabu na ganun kalaki, dadaan ka sa checkpoint? And the way they were handling the evidence. Tapos hindi pa daw pinulyot nila yung evidence. Tapos nahuli na, ngayon palang imbestigahan, ngayon palang gagawa ng report. Ano ba naman? Dapat bago pa yan nahuli mayroon na dapat na natiktikan na dapat yan. Pinusundan. Nasusundan na yan, may casing na and everything. Alam nila kung saan ang galing. Parang nabulaga ka lang. So it just even if you give them credibility in their benefit of the doubt. The benefit of the doubt, it's still so unrealistic. Incongruous ang ano. Kasi imagine una-una on the part of the owner of the syndicate, wala man lang mga pangalan or wala man lang pinpointing to who is suspect. Tapos on the part naman sa driver, yung van hindi man lang tiningnan kaagad kung sino may-ari ng van. And so on and so forth. Walang report. So, kung in reality pa yan, kung talagang tunay yan, failure of intelligence, failure of investigation, failure to prosecute. Yan ang mangyayari dyan. Ako alam ko yan. So, since that is not really the case because it is very clear na scripted, Zarzuela de Bola, ay talagang we will just frown on this issue. Kasi ako nung nahuli ako, pinaka-latest nahuli ko sa driving. Kinumpronta ko nung arresting officer. In 2 minutes, sinabi niya kung sino sa ano pa lang, sa cellphone niya, sinabi niya kung kanino registered yung kotse na dala ko, anong address, gano'n. Meron kagad silang data na nandun. Ito hindi pa nila alam kung saan galing yung van. Kung sino ang suspected owner or whatever. Wala! Mga kababayan, Sus Mario. Ako'y naaawa sa'yo, Sir Makoy. You really think you can fool the Filipino people? Hindi po, sir. Baba naman. Huwag mo namang itulad ang mga tao sa utak mo. Naalipusta mo. Kung mababaw ang utak mo, hindi po mababaw ang utak ng mga Pilipino. Kaya lang, nabudol lang sila na bumoto sa'yo. Hindi dahil sa utak mo, dahil sa anyo mo na nagpapakaawa ka. Babangon muli. Pero hindi tayo bumangon muli. Malublob uli ang bansa. Mababaon uli ang bansa. Opo, ito na. At talking about relationship, alam naman natin si Sara Duterte isa sa mga influensyadong tao at tumulong na mapanalo po kayo. Bakit niyo naman binabastos si Sara Duterte? Ito, makikita natin on several occasions, ini-snub mo, Marcos. Mayroon bagong incident na in-snub mo
nung lumapit at nag-walk out na lang. And second, on the first occasion, magbeso-beso ka pero inisnab ng asawa mo. Ngayon, may pagkakataon na matanong ang asawa mo, tama pala ang hinala talaga ng publiko na binabastos ng misis mo, si Sara Duterte. Ito ang interview. Kumusta kayo ni VP Sara? Talaga, how are we? Yes, ako. I was always kind to her. Kahit na maikling sorry man lang after that. Bad shot na yan sa akin. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Between the... No, I mean for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Mga kababayan, unang-una muna, sino ba naman siya na magsalita ng gano'n sa Vice President? At she's badly hurt daw. At pinagtawanan daw. Ako, nandoon ako sa rally sa Davao. On the contrary, hindi naman umiwas pa nga si Vice President in deference to their friendship with Marcos. Hindi nga sumama sa atin doon sa upuan. Hindi nga sumama. Lumayo doon sa bandaron eh. So that's false yung sinasabing pinagtawanan. And besides, kasama ni Ginang Sara, si Ivy, magkatabi sila habang nagkaroon ng rally doon. Bakit bakit galit siya kay Sara? Bakit hindi siya galit kay Ivy? Bakit hindi niya isnabin yung kanyang sister-in-law? At ano pa ba yung isang sinabi niya na even Lenny did not do that. Bakit si Lenny ba nagpanalo sa inyo? Bakit si Lenny ba friends mo na? Noong inaakusa mo si Lenny ng dinaya kayo, kung ano-anong mga sinasabi niyo kay Lenny, porque magkaibigan na kayo ngayon? Dahil magkasama na kayo sa grupo, Pinklawan and Pulahan na kayo, magkasama, ganun ang gagawin mo. Now, mga kababayan, kayo na po ang maghusga sa isang babae na napaka-powerful at galit na galit sa ating Vice Presidente. But on the part of the Vice President, Ma'am Sara, binuboljak na kayo, tinitira na kayo. Ano pa bang mukha mong ipapatuloy pa dyan? Bakit hindi mo samahan ang tatay mo at yung kapatid mo, si Baste? And I think baka mapapadali pa yung mga hangarin ng ating mga leaders. Kung ano man ang objective nila with you being in the front line, baka mapapadali pa. Why are you sticking to these people na ayaw na sa'yo? Masama ang loob sa'yo. So, panawagan po namin sa'yo, Madam Vice President, alis na po kayo dyan. You're not welcome anymore. Dadamay pa ang approval at saka trust rating nyo, ma'am. Nahihila pa kayo. Nahihila pa kayo, pababa niyang heavyweight. Nahihila pa kayo dahil bumulusok pababa yung rating ni Marcos, nahihila po kayo. It's about time that you should think twice. At bakit ba? Desperado masyado kayo dyan sa pagka-DEC secretary? Baka for all you know, you'll be better off outside of that position. Yun lang po. Tsaka ikaw, Lisa Araneta Marcos, ikaw ang bad shot sa madlang people, no? Dahil tumalikod ang asawa mo sa mga pangako niya noong siya'y nangangampanyang Pangulo. Nung siya'y maging Pangulo na, no? At ngayon gumagawa pa siya ng gulo sa ating lipunan. At saka ikaw, ang bad shot din.
dahil ikaw ay nai-involve, no, di umano, sa mga iskandalong nakapalibot sa Malacanang. Hindi na namin pakakalawigan yan dahil nag-deal na kami dyan sa mga past programs namin, no. Hindi na namin bibigyan ng detalye yan. Pero kayong mag-asawa, ang tunay na bad shot, no, mag-ayos na kayo habang may panahon pa, no? Dahil ang usap-usapan sa mga kalsada ay kung paano kayo mawawala sa paningin, ha, at sa presensya sa harap ng madlang people. Mahirap yan, ha? Huwag niyong masyadong tuksuhin ang mga tao dahil natuto na ang mga Pilipino sa ating kasaysayan. Well, anyway, alam mo, I have been an admirer. I admire this lady 35 years ago. I met her and I followed her, admiring her. Ito nga, this is how she looks. Then, tingnan mo, napaka maamo at may maganda na vibrant, babae. ha? Oo, ha? Tipong pagka-Koreana pa, eh, no? Oo. She looks decent. She looks pretty. She looks admirable, desirable. Pero look how she looks now. Oh, pero tingnan mo yung mukha ngayon. Is she the one that I met 35 years ago? Is she the one that we are seeing now? I don't know. Oh, tingnan mo naman. Okay. So, mga kababayan, people change. Once you admire them, once you like them. Yung isa before. Years ago. Before. Yeah. Yung isa after. Itong after, hindi natin alam what transpired. In between. Is it alcohol? Or is it yung kasakiman for power that changed people? Kasi hindi natin alam po. Kasi nung una kong na-meet yan, we were just new. We just passed the bar exam at the time, or we were reviewing the bar exam. But anong nangyari? At sino bang nag-interview nito? Masyadong naman ginagatungan ni Tunying. Masyadong you are rubbing salt into the wound. Alam na nga na ini-snap na si Inday Sara, dinagdagan mo pa. Ina-agitate mo. Kaya pala, magkalapit pala kayo ni Madam. Kaya anong sinasabi ni Marlica? Anong sinasabi ni Marlica tungkol sa inyong dalawa ni Madam Lisa, my dear friend, Tunying? Akin, na mukhang boryong-boryo na, o gigil na gigil si Tuning Kuting, o di ba? Boryong-boryo na sa 5 million. Okay? Na ibinigay ayon sa aking bubwet. Okay? Sabi nga ni Mother Pebbles, di umano na 5 million. Binigay ni Liza Smug sa kanya sa Singapore. Siyempre, mag-iwan ba ng paper trail yan? Kaya pala malapit Loaded. Lalo pag katotoo yung sinasabi ni Marlica na binigyan ng 5 million. Well, kayo po ang mag-usyoso niyan kasi hindi kami nakikialam dyan. Pero, pinapakita lang namin na malapit pala si Mr. Tunying, ating kaibigan, si Tony Taberns, at si Madam. Magkalapit sila. So, well, wala naman tayong pakialam kung ano ang mga relasyon ng mga tao. So, anyway, ganda na lamang po. Huwag kalimutan. Lang tayo. Everything is well that ends well. Ika nga. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras
at sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Magpaalam na tayo, Secretary. Iparash kay Paras. Magandang hapon muli sa inyo, mga kababayan.